Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 586, hindi inaasahang ganda. Nagsimulang sumangkit ang mga mata ni Xiaoya nang maubos niya ang 8 pang bote, namula ang mukha niya, para siyang natutulog. Tumingin siya kay Linfang at sinabi, "Bro, pagod na ako." Walang sinabi si Linfang, tulad ng iba. Siya ay natutulog. Kakainom pa lang niya ng 9 na bote ng alak na tutulong sa kanya na makapasok sa susunod na cultivation layer at gusto na niyang matulog. Sayang. Alam ni Linfang ang epekto ng alak na iyon, ngunit hindi siya dapat inaantok. Nakaramdam sila ng sakit at comfortable sa parehong oras, iyon ang pinakamahusay na paraan upang makapasok sa susunod na cultivation layer. Gayunpaman, gustong matulog ni Xiaoya. Umiling si Linfang at ngumiti ng pilit. Tumingin siya kay Xiaoya na malapit ng matulog at sinabing, "Kung pagod ka sumakay ka na lang sa likod ko at matulog. Ihahatid na kita." "Sige, hihi," sabi ni Xiaoya, masaya siya at nakangiti. Kaagad pagkatapos niyang tumalon sa likod ni Linfang at ipinikit ang kanyang mga mata. Hindi alam ng karamihan kung ano ang sasabihin. Ito ba ang nangyari ng sabay-sabay na iniinom ang 9 na bote ng alak? "Linfang, kakaiba ang iyong nakababatang kapatid na babae. Naaalala ko noong unang beses kong ininom ang 9 na bote na iyon na dinanas ko na parang baliw, nagngangalit ako at nagpupumilit na magsanay ng paglilinang ngunit pagkatapos ay nagawa kong makapasok sa susunod na layer ng paglilinang." Sabi ni Jun Moshi habang umiiling at nakangiti. Kabaligtaran ang nangyayari kay Xiaoya. Dahil siguro sa katawan niya. Sabi ni Linfang na halatang alam ang epekto ng alak na iyon kaya alam niya kung ano ang ibig sabihin ni Jun Moshi, ngunit hindi niya masasabi kahit kanino na alam niya ang mga epekto. Kung hindi, malalaman ng lahat na mayroon na siyang 9 na bote ng sabay-sabay. Walang makahuhula kung sino talaga siya maliban kay Tang Yuyu, syempre malalaman niya dahil siya mismo ang nagbigay nito kay Linfang noong nakaraan. Nang marinig ng mga tao si Jun Moshi, gamaan ang pakiramdam nila. Hindi ibig sabihin na walang epekto ang alak, ito ay dahil sa batang babaeng iyon. Nasisiguro pa nga ni Jun Moshi sa kanila na nakalusot siya sa susunod na cultivation layer sa huling pag-inom niya ng mga bote na iyon, kaya kumbinsido silang ganoon din ang mangyayari sa kanila. Pagkatapos, sa Great Competition ng Zuyu, ang mga inuming ito ay maaaring gumawa ng pagkakaiba. Minsan ang pagiging bahagyang mas malakas o mahina ay maaaring gumanap ng isang mahalagang papel sa buhay ng isang tao, ang pagiging mahina ay maaaring humantong sa kanilang kamatayan. Ngunit ang pagiging mas malakas ng kaunti ay maaaring humantong sa kanila sa tagumpay. Sa sandaling iyon, si Xiaoya ay nakatulog ngunit isang chi ang patuloy na lumalabas sa kanyang katawan, lahat ay namangha. Ganito rin ba ito? Nagulat ang lahat. Sa sandaling iyon, ang dalisay na chi ni Xiaoya ay dumadaloy sa kanyang katawan, malinaw na ito ay epekto ng alak. Ngunit habang ito ay umaagos, siya ay natutulog na parang troso, at kahit na sa ganoong mga pangyayari, ito ay tila may malaking epekto sa kanya. Katawan. Jun Moshi, Linfang at Tang Yu nagulat ka rin, ano ang nangyayari? Ang alak na iyon ay gawa-gawa lamang ng tangklan ngunit hindi pa narinig ni Tang Yuyu na may epekto ito sa isang tao habang sila ay natutulog. Hindi niya alam na ang purong chi ay maaaring damaloy sa mga natutulog na katawan ng mga tao, iyon ay lubhang kakaiba. Marahil siya ay kumuha ng isang bagay sa nakaraan na nagbibigay daan sa kanya upang makinabang mula sa alak kahit na habang natutulog. Baka uminom siya ng gamot na unti-unting kumalat sa katawan niya. Sabi ni Jun Moshi. Hindi sigurado si Linfang, nakagamit na ba siya ng ganoong bagay. Ang kanyang lolo ay isang hindi kapani-paniwalang doktor at maaaring lumikha ng mga potion na maaaring ginamit niya sa kanya, ang kanyang mga remedyo ay nagbigay daan sa mga tao na gumaling ng napakabagay. Hindi nagduda si Linfang na may kinuha si Xiaoya, at ang potion na iyon ay nilikha ng matanda. Marahil ay binago ng kanyang mga potion ang kanyang katawan. Isang bagay ang nagbigay daan sa kanya na makinabang mula sa alak kahit na natutulog, na kadalasang imposible. Kung talagang ibinigay sa kanya ng matanda ang ganoong bagay, dapat talaga itong maging mahusay at marahil ay mas mahalaga pa kaysa sa mga alak na iyon. Sino ang matandang konkreto? Naisip ni Linfang sa sandaling iyon. Alam niya ang lahat ng uri ng mga halamang gamot, makapagliligtas ng mga tao, at mayroon pang ang hindi kapani-paniwalang purong healing pills. Pagkatapos ay bigla siyang umalis nang hindi ipinapaliwanag kung bakit. Ang matanda ay palaging kumakanta ng isang malungkot na kanta ngunit ito ay parang isang kanta para sa isang nahulog na bayani. Mula sa kantang iyon, nahulaan ni Linfang na ang tunay na kapatid ni Xiaoya ay malamang na isang hindi kapani-paniwalang tao rin. Tama si Jun Moshi. Uminom siya ng ilang gayuman na tumulong sa pagsupil sa epekto ng alak at ginawang dahan-dahan itong kumalat sa kanyang katawan. Sabi ni Tang Yuyu habang tumatango. Naintindihan niya kagad, dahil iyon lang ang posibilidad. Si Linfang at ang babae ay hindi ordinaryong tao. Mayroon din silang mga kayamanan sa kanilang mga katawan na nagbigay daan sa kanila na kontrolin ang mga epekto ng mga panlabas na stimulant. Nang makita ni Linfang na ngumiti sina Tang Yuyu at Jun Moshi, sinabi niya. Alam ng aming lolo ang lahat ng uri ng damo at damo. Kaya ganoon, ang iyong lolo ay hindi kapani-paniwalang isang hindi kapani-paniwalang tao. Sabi ni Jun Moshi habang tumatango. Kung binigyan niya ng ganoong mga halamang gamot at gayuma ang babae, tiyak na napakahusay niya.
Tumanggo si Tang Yuyu, tanging ang mga mata ni Yun Fei Yang ang kumikislap. Isang matandang lalaki na alam ang lahat ng uri ng damo. Nagulat si Yun Fei Yang. Marahil ay hindi nagsisinungaling si Lin Feng ngunit alam ni Yun Fei Yang na walang babaeng iyon sa tabi niya noon. Pagkatapos niyang mawala ang babaeng iyon ay lumitaw sa kanyang tabi, si Lin Feng ay nagbago at ang kanyang chi ay nagbago. Isang batang babae, si Xiao Ya, ang lumitaw sa kanyang tabi. Sinapian ba si Lin Feng? Naging iba na ba talaga siya? Ang chi ni Xiao Ya ay umaagos pa rin sa tahimik na paraan, hindi ito umaagos na masyadong mabilis o masyadong mabagal, sadyang perpekto. Hindi siya makakaramdam ng anumang sakit sa panahon ng proseso kaya may mga pakinabang lamang para sa kanya. Miss Tang, nakatulog na po si ate kaya hindi na ako dapat manatili. Gusto kong magpasalamat sa lahat kahit na napakagandang panahon noon, sabi ni Lin Feng habang nakangiti kay Tang Yuyu. Tumanggo siya at sumagot, maghintay sandali, daan-daang bote, sabi niya sa hangin. Ilang sandali pa, may nagdala ng 100 bote ng hot unit at ibinigay ito kay Lin Feng. Maraming salamat, sabi ni Lin Feng habang nakangiti at inilagay ang mga ito sa kanyang singsing. Muling tumanggo si Lin Feng kay Jun Moshi, maganda ang impresyon niya. Siya ang unang tao sa Dragon Mountain at tila mapagbigay at matyaga. 2 beses na siyang nakita ni Lin Feng at parehong beses, naging magalang siya kay Lin Feng. Ang unang pagkakataon ay noong si Lin Feng ay nakikipagpalitan ng ilang Sangwon Soul Grass at si Lin Feng ay nagkaroon ng conflict kay Li Hen. Alis na rin ako. Salamat sa mga bote, sabi ni Yun Fei Yang habang nakatayo at tumatango kay Tang Yuyu. Hindi sila pipigilan ni Tang Yuyu na umalis, inimbitahan niya ang mga taong iyon na may simpleng layunin. Ginagawa ito ng tangklan tuwing 10 taon, bago ang kompetisyon. Walang angka ng maaaring manatiling maunlad at ligtas magpakailanman, walang sino man ang may ganoong magandang karma, lalo na kapag sila ay may kapangyarihan at impluwensya. Sa makatuwid, ang pagkuha ng pasasalamat ng ibang tao ay isang magandang paraan upang matiyak ang kaunlaran ng isang tao sa loob ng ilang taon at marahil kahit ilang libong taon. Sa kaso ng panganib, ang isang pangungusap ay maaaring magligtas ng isang angkan. Sanay na ang tangklan na gawin iyon. Sinimulan nilang gawin iyon ilang daang taon na ang nakalilipas bago ang isang kakilakilabot na nangyari sa kanila noong nakaraan. Noong panahong iyon, gustong sirain ng ilang tao ang tangklan, ngunit dahil ilang dosenang taon bago nila inimbitahan ng isang mahuhusay na binata na naging isang napakalakas na magsasaka. Sinabi ng tangklan sa mga taong iyon ang tungkol sa kanya at sa isang iglap, na wala ang panganib. Noon pa man ay maunlad sila. Ang mga salita ay lubhang mahalaga at ang hindi pagpapagalit sa mga kabataang iyon ay napakahalaga. Walang nakakaalam kung, pagkalipas ng ilang dosenang taon, hindi sila magiging lubhang malakas. Siguro sa loob ng ilang dosenang taon, aalis na sila sa Dragon Mountain at magiging pinakamalakas na magsasaka ng kontinente ng Siyam na ulap. Pagkatapos ay madali nilang sirain ang Dragon Mountain. Sa landas ng paglilinang, mayroong milyon-milyong mga posibilidad, walang sino man ang makakagawa. Hulaan ang hinaharap. Si Lin Feng ay karga-karga si Xiao Ya sa kanyang likod, ang kanyang mukha ay napakainit, mukhang hindi siya madyay gising. Sobrang pula ng pisngi niya. Umalis si Yun Fei Yang kasama si Lin Feng, naramdaman nilang may malamig na nakatingin sa kanila sa sandaling iyon, si Dilong iyon. Ngunit hindi siya pinansin ni na Lin Feng at Yun Fei Yang. Naglalakad sila sa isang malaking kalsada at marahang umiihip ang hangin sa kanilang mga mukha. Napakasarap sa pakiramdam habang sila ay naghihilom. Tumiti si Yun Fei Yang at sinabi, Lin Feng, ano ang tingin mo sa mga taong iyon? Sila ay hindi inaasahang mabait. Sabi ni Lin Feng. Haha. Tumawa si Yun Fei Yang at sinabi, ang sama ng iniisip mo sa akin, nagulat ka rin. Ang mga henyong iyon mula sa Dragon Mountain ay nakakagulat na napakabuti. Ang tangklan ay nag-iisip sa pangmatagalan, tiyak na anumang maaaring mangyari sa kompetisyon. Napakaraming tao ang gustong lumahok sa Great Competition ng Zuyu sa Dragon Mountain, hindi lamang para sa kaluwalhatian, kundi para makaranas din ng mga mapanganib na sitwasyon. Ito ay isang bihirang pagkakataon upang maging mas malakas. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 587, kakaibang paglilinang. Gabi na, naghari ang katahimikan. Sa isang pavilion na patio, mayroong isang silweta na naka-crossleg sa paligid kung saan isang nakakasilaw na liwanag ang nagbibigay liwanag sa kapaligiran, tila isang apoy na nagninangas. Ang binata ay mukhang outstanding, gwapo at matalino. Habang nagsasanay, naliwanagan ng apoy ang mukha niya at lalo siyang gamwapo. Ang taong iyon ay halatang si Lin Feng ngunit sa sandaling iyon ay tinanggal niya ang kanyang mastara. Kahit na ang kanyang dalisay na chi ay napigilan pa rin, hindi ito naging hadlang sa kanya na mag-practice ng cultivation. Ang kanyang Cosmos Burning Sun skill ay umiikot pa rin sa paligid niya. Ang pag-inom ng 10 bote ng hot unit ay partikular na nakatulong sa kanya na makuha ang ilang purong chi, patuloy itong umaatake sa alikabok na iniwan ng gamot sa kanyang enerhiya kaya unti-unti itong bumalik sa normal. Sa sandaling iyon, ang kanyang dalisay na chi ay malapit nang mabawi ang lakas ng Zuan Chi layer. Napakabilis, babalik si Lin Feng sa kanyang normal na antas ng paglilinang. Siyempre, iba ang katawan niya, in terms of physical strength, hindi ito tulad ng normal na cultivation.
Ang apoy ay nagiging mas siksik at mas siksik, sa katawan ni Lin Feng, mayroong pattern ng araw at tila lahat ng apoy ay namumuo sa pattern ng araw na iyon. Sa kalagitnaan ng gabi, nagkaroon pa nga ng liwanag na sinag mula sa langit at bumagsak sa pattern ng araw. Maaaring maakit ni Lin Feng ang sikat ng araw man o gabi, hindi mahalaga. Sa sandaling iyon, ginagawa iyon ni Lin Feng, umaakit sa sikat ng araw. Ang kanyang Cosmos Burning Sun skill ay napaka-misteryoso, hindi ito kasing daling intindihin gaya ng pangalan nito, kapag ang kasanayang iyon ay umabot sa pinakamataas na antas, maaari talaga nitong sirain ang isang buong planeta at higit pa. Ang araw sa katawan ni Lin Feng ay nagiging mas totoo sa bawat araw, ito ay nagiging mas totoo habang ang kanyang cultivation level ay tumaas. Sa labas ng patio, maraming tao ang nakataas ang ulo at nakatingin sa kakaibang liwanag na iyon sa kalagitnaan ng gabi, laking gulat nila. Parang may naginsayo ng skill doon. Gayunpaman, kahit na nakikita ito ng mga tao, mas pinili nilang balewalain ito at bumalik sa kanilang sariling personal na negosyo, kahit na sila ay labis na mausisa at nagtataka kung ano ito. Minsan, ang pag-usisa ay maaaring nakamamatay at nakamamatay. Sa ganoong liwanag na sinag na nagmumula sa langit, ang nagsasanay ng kasanayang iyon ay malamang na napakalakas, kung abalahin nila siya habang siya ay nagsasanay ng paglilinang, malamang na pagsisihan nila ito sa bandang huli o baka mamatay pa, kaya syempre, mas pinipili ng mga tao na kontrolin ang kanilang kuryosidad. Sa Celestial Dragon, nakakita na sila ng mga cultivator na humiram ng lakas ng lupa at langit, walang nang ahas na mga abala sa mga taong iyon o hamakin sila, maliban kung gusto nilang mamatay. Gayunpaman, sa sandaling iyon, tila may isang tao na talagang walang pakialam sa buhay. Sa labas ng courtyard, may manipis at maikling silhouette na nakatingin sa light beam, ang silhouette na iyon ay patuloy na kumikislap at lumilipat patungo sa courtyard. Ano yan? Dapat nandito na, ibinulong ang silhouette, si Lanjiao talaga iyon at nagulat siya. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-iisip, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagsimulang kumurap muli ang kanyang silhouette. Dumating siya sa taas ng patio at tumalon sa lupa. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagtakbo patungo sa light beam. Pagkaraan ng ilang sandali, huminto siya sa labas ng isang pavilion at nakita ang likod ng isang tao. Ang taong iyon ay natatakpan ng nakasisilaw na apoy at may pattern ng araw sa kanyang katawan. Bukod dito, ang sinag na bumababa mula sa langit ay diretsyong bumagsak sa kanyang katawan. Ang taong iyon ay talagang nagsasanay sa paglilinang at umaakit ng sikat ng araw. Napakalakas na apoy. Nagulat si Lanjiao nang makita niya ang kasanayang iyon sa pagsunog. Ang taong iyon ay nakakagulat na nakakaakit ng sikat ng araw. Sino ang nagsasaka na iyon? Sino ito? Sabi ng malamig at hiwalay na boses. Naramdaman ni Lin Feng na may nagmamasid sa kanya, agad siyang tumigil sa pagsasanay sa cultivation. Iniunat niya ang kanyang kamay at sinuot muli ang kanyang maskara, kagad, ang kanyang silhouette ay kumikislap sa dilim ng gabi, siya ay kasing bilis ng hangin. Sa isang iglap, dumating siya sa tabi ni Lanjiao at binomba ng kanyang kamao ang kapaligiran. Biglang nakaramdam ng tensyon si Lanjiao, gusto niyang bumalik ngunit wala siyang oras, ang bilis ng taong iyon ay hindi kapanipaniwala. Sa sandaling ang kamao ay malapit nang maabot ang kanyang mukha ay pumikit siya at naghihintay na masuntok. Isang malakas na hangin ang humahampas sa kanyang mukha at ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas, mamamatay na ba siya? Pero ilang saglit pa, walang sumuntok sa kanya kaya minulat niya ang kanyang mga mata at agad na napatingin sa kaharap niya. Tulad ng sinabi ni Qing Mengzin, mukhang may sakit ang taong iyon ngunit mukhang galit din dahil inistorbo siya. Siya ba? Naisip ni Lanjiao. Mula sa sinabi ni Qing Mengzin sa kanya, ang pangalan ng taong iyon ay Lin Feng din at umaasa siyang ang taong iyon ay ang tunay na Lin Feng. Sinabi sa kanya ni Qing Mengzin na ito ay ganap na naiiba ngunit si Lanjiao ay tumanggi na maniwala sa ganoong bagay. Gayunpaman, sa sandaling iyon, mayroon pa rin siyang pagdududa, siya ba si Lin Feng o hindi? Tiniktik kita at inistorbo. Bakit hindi mo ako patayin? Tanong ni Lanjiao, habang nakatitig kay Lin Feng na ikinakunot ng noo niya. Muntik na niya itong suntukin pero bigla siyang tumigil. Hindi ako pumapatay ng tao. Kalimutan na natin ang nangyari kanina. Pwede ka nang umalis. Sabi ni Feng habang ibinababa ang kanyang kamao. Nagsalita siya sa malamig na paraan. Kung hindi mo ako pinatay, ibig sabihin kilala mo ako, kung hindi, pinatay mo na ako. Sabi ni Lanjiao, habang nakatitig sa kanya, tulad ng dati. Sa tingin mo, makikilala kita. Saan kaya tayo nagkita? Malamig na tanong ni Lin Feng at saka nagpatuloy. Bago magbago ang isip ko, bilisan mo na at umalis. Lin Feng, hindi mo kailangang magsinungaling sa akin. Nagpakawala ka ng deadly energy, gusto mo akong patayin but then, when you saw my face, tumigil ka agad. Kilala mo ako, ikaw si Lin Feng. Sabi ni Lanjiao, habang nakangiti na lalong nagpasimangot kay Lin Feng. Hindi niya akalain na makakatagpo siya nito. Baka naman wala kang tiwala sa akin. Alam kong binago mo ang mukha mo at may kinalaman ito sa pagkawala mo pero sa tingin mo ba kaya kitang ipagkanulo? Sabi ni Lanjiao, na nasaktan ang damdamin. Walang tiwala sa kanya si Lin Feng. Tumigil si Lin Feng sa pagsimangot at tumalikod habang sinasabi. Bilisan mo at umalis, kung hindi, hulaan talaga ng mga tao kung sino ako kahit hindi mo sabihin sa kanila.
Nang marinig ni Lan Zhao si Lin Feng, ngumiti siya at sinabi. Alam kong walang mangyayari sa iyo, sa susunod, huwag kang magsanay sa labas ng paglilinang, makikita ng lahat ang sinag ng iyong nagninangas na araw sa cosmos. Mukhang masyadong kainahinala. Talagang nahulaan ni Lan Zhao na siya si Lin Feng dahil sa kanyang husay sa araw, bukod pa, sa Celestial Academy, nakita na niya si Lin Feng na napapalibutan ng apoy at nakita rin niya ang kahangahangang pattern ng araw nito, sa makatuwid, halos agad siyang nakumbinsi. Na ito ay si Lin Feng. Nang marinig siya ni Lin Feng, huminto siya sa paglalakad, isang light beam. Walang alam si Lin Feng tungkol dito, sa tuwing nagsasanay siya, hindi niya makita kung ano ang nangyayari sa labas ng kanyang katawan, hindi niya makita ang mga kakaiba sa kanyang katawan. Gayunpaman, nararamdaman niya na, kahit na ang kanyang dalisay na chi ay pinigilan, ang kanyang Cosmos Burning Sun skill ay mas malakas kaysa dati. Salamat, sabi ni Lin Feng, habang tumatango-tango at pagkatapos ay agad na lumipat sa isang silid. Bukas, aalis na siya papuntang Micheng. Kinailangan niyang ihinto ang pagsasanay sa paglilinang at matulog. Kailangan niyang maghanda para umalis patungo sa lugar na iyon na mapupuno ng mga maladyos na magsasaka. Sa Micheng, makakatagpo siya ng ilang napakalakas na magsasaka mula sa buong rehiyon ng Zuyu, mula sa 13 bansa na bumubuo sa rehiyong iyon. Iyon ang unang totoong hakbang ni Lin Feng sa labas ng Zuyu. Tumingin si Lan Zhao kay Lin Feng na pumasok sa silid at ngumiti. Alam niyang buhay si Lin Feng kaya maya siya. Tumingon siya at kumikislap ang silhouette niya habang paalis, nawawala sa dilim ng gabi. Ngunit pagkaalis ni Lan Zhao, sa ilalim ng buwan sa looban, isang silhouette ang lumitaw, tila anino. Ang taong iyon ay tumingin kay Lan Zhao na umalis at pagkatapos ay nagtago muli sa dilim. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 588. Tapusin ang ruta para sa Micheng. Madaling araw, isang banayad na simoy ng hangin ang dumaan sa mga lansangan. Ang araw na iyon ay isang mapayapang araw sa Celestial Dragon, kakaunti ang mga tao sa mga lansangan. Ang dahilan ay marami ng tao sa labas, maraming malalakas na magsasaka ang dumating na may dalang sariling mga hayop, may ilang mga hayop na nagpapakpak ng kanilang mga pakpak sa kalangitan. Bukod doon, mayroon ding ulap ng alikabok sa paligid ng napakaraming mga kabayo. Tila mayroong walang katapusang mga kabayo at mababanggas na mabangis na hayop. Actually, hindi yun ang unang araw, ilang araw na sila doon, aalis na ang karamihan at pupunta kay Micheng. Ang mahusay na kompetisyon ng Zuyu ay nangyayari lamang tuwing 10 taon, ang pagkawala nito ay kakilakilabot para sa karamihan ng mga tao, lahat sila ay gustong panuorin ito o kahit na lumahok dito. Siyempre, ang grupo ng mga tao na iyon ay binubuo lamang ng mga taong napakalakas, ang mga mahihina ay hindi makapunta kay Micheng, ito ay masyadong mapanganib. Hindi maaaring maghalo ang mga isda at dragon kung hindi ay magiging magulo ang sitwasyon. Mayroong lahat ng uri ng mga tao ngunit ito ay inirerekomenda para sa mga hindi nagawang protektahan ang kanilang sarili na huwag pumunta doon. Bukod sa mga tao mula sa Dragon Mountain, magkakaroon ng mga tao mula sa iba pang mga imperyo sa Micheng. Nagsimula nang umalis ang lahat patungo sa Micheng, na isang napakabilis at misteryosong lungsod. Sa labas ng Celestial Dragon, maraming mabangis na hayop ang nakapila. Ang mabangis na hayop na iyon ay maaaring lumipad, sila ay mga itim na lawin ng hangin, ngunit mayroon ding ilang mga kulog na lawin at ilang mga lian buiter, lahat sila ay mga Zuan level beast at maaaring maglakbay ng napakalaking distansya. Ang mga napiling lumahok sa kompetisyon ay kumakatawan sa kapangyarihan ng kanilang imperyo, ang Dragon Mountain, halos lahat sila ay nagmamalaki. Aalis na sila, hindi na sila makapaghintay na magsimulang lumaban sa dakilang kompetisyon ng Zuyu. Tuluyan na silang umalis. Ang dakilang kompetisyon ni Zuyu ay palaging pangarap nila at sa wakas, ito ay nangyayari. Sila ay dapat na 36 na mga henyo ngunit sa sandaling iyon, mayroon lamang 35, isa ang nawawala. Si Duan Wu daw. Narito na ang lahat at handa na. Sabi ng isang tao sa sandaling iyon, si Rowland Shanang, sa nakaraan, ay nagdala ng mga tao mula sa Tianfeng at Dragon Mountain sa Zuyu. Nakita na ng lahat si Rowland Shan kahit isang beses, si Rowland Shan ang pumili ng karamihan sa kanila. Siyempre, maraming tao ang lihim na tumulong sa kanya na pumili ng mga manlalaban. Sa pagkakataong ito, pupunta sila sa Micheng, ang Great Competition ng Zuyu ay isang paraan para sa mga henyo na lumaban sa isa't isa ngunit isa rin itong paraan para masukat ng iba't ibang imperyo ang kanilang lakas. Sa unang tingin, makikita kung gaano kalakas ang isang buong imperyo. Mukhang nandito ang lahat maliban sa ilang taong Zuyu. Sabi ng isang tao sa sandaling iyon, ang taong iyon ay parang hindi nasisiyahan, ito ay isang taga Tianfeng. Noong nakaraan, si Feng Chen mula sa Tianfeng ay pumunta kay Zuyu kasama ang ilang mga sugo at hindi na sila nakabalik kaya ngayon sila ay galit na galit. Sina Tianfeng at Zuyu ay parehong mga bansang nasa ilalim ng jurisdiction ng Dragon Mountain ngunit ang kanilang mga relasyon ay independyente. Sa yugto ng labanan ng Great Competition ng Zuyu, marahil ay hindi sila magdadalawang isip na pumatay sa isa't isa kung mayroon silang pagkakataon. Malamang na walang awa sila. Nang marinig ng mga tao mula sa Zuyu ang taong iyon, malamig nilang tinitigan ang mga taong iyon mula kay Tianfeng.
Dahil kulang ang mga tao, kinailangan ng Dragon Mountain na mag-organisa ng isa pang round ng selection para mag-recruit ng 5 pang tao, ngunit sa sandaling iyon, walang nawawala, wala lang si Duan Wudao dahil pupunta siya sa Micheng mag-isa. Talaga, si Duan Wudao ay mayabang at hindi pala kaibigan. Nandito ang lahat, sabay kaming naglalakbay at siya ay isang exception. Sa palagay ko ang mga tao mula sa Zuyu ay hindi pala kaibigan at agresibo. Sabi ng iba sa malamig na paraan. Ang 2 taong nakaitim mula kay Zuyu ay malamig na sumulyap sa kanya at sinabi, titingnan natin kung maglakas loob kang magsalita ng ganyan sa harap niya, kung hindi, nangangahulugan ito na ang mga taga Tianfang ay puro duwag at mahina. Nang marinig siya ng mga taong iyon mula kay Tianfang, malamig lang silang umungo. Alam nila kung gaano si Duan Wudao, sinasabing siya ay masungit, agresibo, brutal at marahas. Kung sino man ang maglakas loob sa kanya, agad niyang papatayin ang mga ito, siya ay sobrang impulsive. Kung sinabi nila iyon sa harap ni Duan Wudao, patay na sila. Sige. Hindi na kailangang makipag-away. Kailangan mong mag-concentrate sa great competition ng Zuyu ngayon, kung may nangyari sa iyo, nakakalungkot talaga. Sabi ni Rowland Shan. Pagkatapos ay nagpatuloy siya. Napakalakas mo kaya ikaw ang napiling lumahok sa great competition ng Zuyu, kaya ngayon ay huwag nang mag-away sa isa't isa. Kailangan mong pag-isipan kung ano ang iyong gagawin pagkatapos ng great competition ng Zuyu. Nang marinig ng karamihan si Rowland Shan, nanatili silang tahimik. Lahat sila ay mukhang naiinip, ang great competition ni Zuyu ay magiging isang magandang pagkakataon para sa kanila. Sige, handa na ba ang lahat? Tanong ni Rowland Shan. Tumanggo ang lahat, matagal na nilang hinihintay ang araw na iyon at sa wakas ay nangyari na. Isang napakalaking tao ang nakapalibot sa mga henyong iyon. Sila ay mga taong may iba't ibang pinagmulan, ang ilan sa kanila ay kabilang sa pinakamatanda at pinakamayamang pamilya ng Imperial City ng Dragon Mountain, ang Tang Clan, ang iba ay mula sa Cosmic Pavilion, at ang ilan ay kabilang sa mas maliliit na impluensya. Marami ring mga tao mula sa Tianfeng, Imperial Tutors at mga tao mula sa Wanziyang Sect. Ngunit sinusundan lang nila ang karamihan, ang tunay na bayani ay ang 36 na kabataang lalaki na sasali sa Great Competition ng Zuyu. Bukod pa rito, alam din ng karamihan na ang mga tao mula sa buong rehiyon ng Zuyu ay pupunta sa Micheng. Lahat ay naruroon at lahat ng mga kabataang lalaki ay obserbahan ng lahat. Kung ready ka na, tara na. 2 tao ang makakasakay sa mga halimaw na iyon. Sabi ni Rowland Shan. Ang mga taong iyon ay dahan-dahang nagsimulang lumapit sa mga hayop. Xiaoya, alis na tayo. Sabi ni Lin Feng, pareho silang sumakay ng itim na lawin. Si Yun Fei Yang ay sumulyap sa kaliwa at kanan at sa wakas ay tumalon sa parehong halimaw bilang Jun Moshi. Siya ay nag-iisa, na may ganoong katayuan sa lipunan, si Jun Moshi ay marahil ay napakalungkot. Tumiti si Yun Fei Yang at nanatili sa kanya. Bukod kay Jun Moshi, ang mga tao ay nakatingin din sa 2 pang tao na nakasakay sa parehong halimaw, isang Thunderhawk, ang 2 taong iyon ay sina Tang Yuyu at Qing Mengzin. Tumingon-lingon si Lin Feng sa paligid at nakita si Wu Qing na hindi nakasakay sa itim na lawin. Dahil nakasakay siya sa bestial occultist. Natigilan si Lin Feng nang makitang nag-iisa si Dilong sa isang halimaw, hindi niya kailangang humiram ng hayop ng iba. Pinandilatan ni Dilong si Lin Feng, hindi niya nakalimutan ang mga kahihiyan mula noong nakaraang araw, bukod pa, nainom niya ang lahat ng 9 na bote ng alak at ang kanyang pagtatanim ay tila mas mahusay kaysa sa nakaraang araw. Gayunpaman, hindi siya nakabasag sa ang ika-7 Zuan Qi layer, naabot na niya ang rurok ng ika-6 na Zuan Qi layer. Malamang na makapasok siya sa susunod na layer ng Zuan Qi sa panahon ng Great Competition ng Zuyu, ngunit sa gayon siya ay nasa tuktok ng layer ng Zuan Qi. Hindi na siya mangangailangan ng mahabang panahon upang makapasok sa layer ng Tian Qi. Sinulyapan ni Lin Feng si Dilong at naisip, mas mabuti na huwag niya akong guluhin. Malinaw na alam ni Lin Feng na umunlad ang antas ng cultivation ni Dilong at hindi lang siya. Ang mga inimbitahan ni Tang Yuyu sa Celestial Palace Restaurant ay naging mas malakas, ngunit ang kakaiba, ang tanging nakalusot sa susunod na cultivation layer ay si Yun Fei Yang. Kahit na ang mga alak ay mahalaga, tila hindi sapat ang mga ito upang pasukin ng isang cultivator sa susunod na layer ng paglilinang. Napakahalaga din ng puso at estado ng pag-iisip ng isang magsasaka upang maging mas malakas. Pagkatapos ay tumalon si Rowland Shan sa kanyang sariling itim na lawin ng hangin at sumigaw siya. Tara na, ang lahat ng mga hayop pagkatapos ay bumangon sa himpapawid at nagsimulang lumipad patungo kay Micheng. Makalipas ang ilang sandali, lahat ay nasa itaas ng mga ulap, binura ang kalangitan at tinatakpan ang lupa. Ang langit ay napuno ng mabangis na hayop. Naglalabas sila ng napakalakas na chi. Ang mga tao sa lupa ay nakatingin sa mga halimaw sa langit na may paghanga. Umalis na sila. Pupunta sila kay Micheng. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 589, ang pagpapahiya. Sa kalangitan, ang mga ulap ay gumugulong dahil sa hangin na pinukaw ng mga pakpak ng mga halimaw. Mula sa Dragon Mountain hanggang Micheng ay may kabuuang 224,000 kilometro, kahit na sa mga hayop na iyon, kailangan nila ng 7 araw para makarating. Maraming tao ang nakaupo sa mabangis na hayop, o nakatayo at gumagamit ng purong chi upang protektahan ang kanilang sarili mula sa hangin,
habang ang ilan ay hindi na kailangang gumawa ng anuman dahil ang kanilang katawan ay sapat na malakas upang labanan ang hangin. Tumingin si Lin Fang kay Xiaoya at pagkatapos ay inilagay siya sa likod niya, para hindi siya maapektuhan ng hangin. Ngunit walang masyadong masama ang pakiramdam, kung tutuusin, lahat sila ay napakalakas at makapangyarihan, kahit na may malakas na hangin sa kalangitan, hindi ito makakasakit sa kanila, bukod pa, alam din nila na ang katawan ni Lin Fang ay napakalakas, siya ay nakainom ng 10 bote ng hot unit nang walang anumang problema, para walang magawa sa kanya ang marahas na hangin. Flap flap. Ang tunog ng mga pakpak ay naghahalo at ang hangin ay naghahalo. Dahan-daang ibinaling ni Lin Fang ang kanyang ulo at tumingin sa isang mabangis na hayop na malapit sa kanya. Makikilala niya ang taong iyon, ang warlord na si Dilong. Si Dilong ay nakatingin sa kanya sa masamang paraan, na may masamang ngumiti. Tumingin si Lin Fang kay Dilong at ngumiti sa malalim at makabuluhang paraan, hindi mahulaan ni Dilong kung ano ang ibig sabihin ni Lin Fang. Lin Fang, mayroon kang napakalakas na corporeal body ngunit ang iyong dalisay na chi ay wala kahit na lakas ng Zuan Chi layer. Kung wala kang mabangis na hayop, hindi ka makakalakad sa langit at matutamba at mamamatay, di ba? Sabi ni Dilong na may ngiti ngunit walang ngiti sa mukha. Parang tinatakot siya nito. Tiningnan siya ni Lin Fang na may maningning na ngiti at sinabi. Subukan at tingnan. Subukan. Tumiti si Dilong sa malamigaan. Si Lin Fang ay napakatapang, nakakagulat na sinasabi niya sa kanya na subukan. Nasa gitna kami ng karamihan at sabay-sabay kaming pupunta kay Micheng. Hindi ko siya mapatay ngunit maaari kong subukan at takutin siya ng kaunti. Napaisip si Dilong habang pasulyap-sulyap sa paligid. Parang sisabog siya sa kakatawa. Akala niya ay katawa-tawa si Lin Fang. Nang makita ni Lin Fang ang ngiti ni Dilong, nanatili siyang mapagbantay. Flap flap. Isang napakalaking hangin ang dumampi sa katawan ni Lin Fang. Ang hayop na sinasakyan ni Dilong ay gumagapang sa kalangitan at gumagalaw patungo kay Lin Fang ng buong bilis, kumikislap ang mga kuko nito. Kung ang halimaw na iyon ay masyadong malapit kina Lin Fang at Xiaoya, sila ay babagsak at mamamatay. Bumaba ka. Sigaw ni Lin Fang sa itim na lawin ng hangin na agad na bumaba. Dumaan lang ang hayop ni Dilong sa itaas ng kanilang mga ulo, halos matamba sila nito. Ha? May mga nag-aaway pa, akala ng mga tao ay nagulat, sila ay nasa sabik na makakita ng labanan. Ang paglalakbay sa himpapawid ay napaka-boring. Isang labanan ang magpapasaya sa kanila, kahit na sinabihan sila ni Roland Shan na huwag lumaban, ito ay sa pagitan lamang ng dalawang tao, at ang mga nanonood ay walang ginagawang masama. Sabay tayong maglaro. Sabi ni Dilong, pagkatapos ay umatras ang kanyang hayop at muling lumipat patungo kay Lin Fang. Kahit na ang hayop ay lumilipad sa isang akrobatikong paraan, si Dilong ay hindi gumagalaw sa likod nito. Wala akong oras makipaglaro sa'yo. Sabi ni Lin Fang habang malamig na nakangiti. Nawala ang kanyang maningning na ngiti sa mga sandaling iyon, na puno ng lamig ang kanyang mukha. Iya. Malapit nang dumating ang halimaw sa ibabaw ng kamay ni Lin Fang, kung umiwas si Lin Fang, mahuhulog siya, na siyang layunin ni Dilong. Kahit isang hayop ay nangangahas na magdulot ng gulo. Si Lin Fang ay mukhang malamig sa yelo at sumigaw. Asshole. Pagkatapos, ginamit niya ang lakas ng kanyang kaluluwa para salakayin ang halimaw na pagkatapos ay nagbuga ng matalim na tunog. Nilamon ni Lin Fang ang shaman spirit ni Wu Xin noong nakaraan, kung inalis niya ito, makokontrol niya sana ang halimaw, ngunit sa halip ay ginamit niya ito upang takutin ito. Napakalakas ng kaluluwa ni Lin Fang na kapag nakaharap sa mga Zuan Beast na may mababang antas, wala siyang problema sa pag-impluensya sa kanila. Magwala. Binomba ni Lin Fang ang kapaligiran patungo sa halimaw na iyon na wala ng determinasyon na umatake. Boom! Sa ilalim ng napakalaking pisikal na lakas na iyon, ang halimaw ay naglabas ng sigaw ng paghihirap at lumayo. Ang mga hanggal na hayop ay naglakas loob sa akin. Malamig na sabi ni Lin Fang. Pagkatapos ay gumalaw ang itim na lawin ni Lin Fang at hinawakan ang hayop na iyon gamit ang mga kuko nito at itinapon ito. Hinatak ni Dilong ang isang mahabang mukha, nanginginig ang kanyang mga paa at tumalon siya mula sa likuran ng halimaw, pagkatapos ay nagsimula siyang tumakbo sa kalangitan. Siya ay tumingin lubhang madilim. Gusto niyang ipahiya si Lin Fang at patayin ang kanyang hayop at sa huli ay iyon ang nangyayari sa kanya. Wala na siyang hayop na mauupuan. Bastos. Galit na sigaw ni Dilong. Pagkatapos ay tinapakan niya ang kanyang sibat at ginamit ito sa pag-surf sa kalangitan, ngunit nagsimula siyang muling lumipat patungo kay Lin Fang. Xiaoya, kaya mo bang tiisin ang hangin o hindi? Tanong ni Lin Fang. Bro, walang problema. Sagot ni Xiaoya. Tumango si Lin Fang at gumawa ng isang hakbang pasulong, naglakad siya sa buntot ng itim na lawin at tinitigan si Dilong na papalapit sa kanya. Tumigil ka. Biglang sumigaw si Lin Fang, ang itim na lawin ay biglang huminto sa ere, at si Dilong ay mabilis na dumarating, sa isang iglap ay nasa harap na siya ni Lin Fang. Nakita lang niya si Lin Fang na gumawa ng isang hakbang pasulong, lumakad sa kalangitan, at binomba ng kanyang kamao ang kapaligiran. Ang mga anino ng kamao ay biglang lumitaw sa hangin. Malaki ang pagbabago sa mukha ni Dilong, napakabilis niyang kumilos at hindi niya akalain na makakalakad si Lin Fang sa langit, sa isang iglap,
makakabangga niya si Lin Feng. Nag-condense siya ng ilang purong chi at ang kanyang sibat ay lumipat patungo kay Lin Feng. Mawala. Sumigaw si Lin Feng sa malamig na paraan at ang kanyang kamao ay bumangga sa purong chi spear na agad na nabasag at nawala. Ang kamao ni Lin Feng ay umuusad pa rin, binobomba nito ang kapaligiran at pagkatapos ay bumagsak ito sa kamao ni Dilong. Isang nakakatakot na pisikal na lakas ang sumugod na nagpang-inag kay Dilong mula ulo hanggang paa, naramdaman niyang nabali ang kanyang braso. Sa isang iglap ay lumipad ang kanyang katawan na parang saranggola na hindi nakatali. Napaatras ang halimaw ni Lin Feng at nahuli siya sa hangin kaya napahiga si Lin Feng sa likod nito at pagkatapos ay ipinalakpak nito ang mga pakpak nito patungo sa Dilong. Boom boom boom. Agad na hinampas ng itim na lawin si Dilong gamit ang mga kuko nito at napatumba ito. Pagkatapos, ang itim na lawin ay tumigil sa pagsunod sa kanya, tumalikod at umusad. Galit na sumigaw si Dilong habang nahuhulog. Sa una ay gusto niyang ipakita kung gaano siya kalakas at sa huli, napahiya siya ni Lin Feng at ng isang halimaw, wala siyang ipinakita kung gaano siya kalakas. Pagkatapos ay sinubukan niyang magpakatatag sa hangin, lumikha ng isang purong chi spear at tinapakan ito. Gayunpaman, ang lahat ng mga silhouette ay naging maliliit na itim na tuldok sa hangin. Nagmamadali siya at natapos na niyang i-condense ang kanyang purong chi spear, pagkatapos ay sinubukan niyang abutin ng mga ito, kung hindi niya ito maabutan, kailan siya makakarating sa Mi Cheng. Sa sandaling iyon, matatag na nakatayo si Lin Feng sa itim na lawin at mukhang naaliw siya, pagkatapos ay umupo siya at ngumiti sa napaka-wrinkle na paraan na parang walang nangyari. Ang mga tao ay nakatingin din kay Lin Feng, sila ay natuwa, si Lin Feng ay nagawang talunin si Dilong na napakalakas. Nakakatuwa. Sa di kalayuan, si Dilong ay nagsusurf sa langit, sa pagkakataong ito, hindi na siya pumunta at pinukaw si Lin Feng, sa halip, tumalon siya sa isang mabangis na hayop kung saan mayroong isang tao mula sa Dragon Mountain. Pagkatapos ay tumingin siya kay Lin Feng sa malamig na paraan at sinabi, "Babayaran mo iyon sa great competition ng Zuyu. Ang sarili mo lang ang masisisi mo," sabi ni Lin Feng sa paraang hinamak. Hinatak ni Dilong ang mahabang mukha, talagang masisisi lang niya ang sarili niya, gusto niyang ipahiya si Lin Feng ngunit hindi ito umubra. "Huwag kang mag-alala, sa kompetisyon, bibigyan kita ng okasyon pero masasabi ko sa iyo na one-way trip ang biyahe mo sa Mi Cheng, doon ka mananatili magpakailanman," sabi ni Lin Feng sa malamig na paraan habang naglalabas ng nakamamatay na enerhiya. Lahat ay natulala, gusto ni Lin Feng na patayin si Dilong. Ang walang kapantay na martial god, Yugto. Kabanata 570, ang henyo. Ang Mi Cheng ay isang malawak at sinaunang lungsod, ito ay napakahiwaga din. Sinasabi na ang lungsod na iyon ay mas matanda pa kaysa sa Zuyu, bago ang pangalang Zuyu ay umiral sa kontinente ng Siyam na Ulap, ang pangalang Mi Cheng ay umiral na. Ngunit para sa karamihan ng mga taga-Zuyu, ang Mi Cheng ay itinuturing na isang Shadow City, ito ay misteryoso at hindi kilala. Ang alam lang nila na bawat 10 taon, para sa dakilang kompetisyon ng Zuyu, nagtitipon doon ang mga tao. Sa totoo lang, sa mga normal na panahon, ang mga tao ay hindi pinapayagang pumunta doon, sila ay pinayagang pumunta doon para lamang sa great competition ng Zuyu, walang makakabisita sa lungsod na iyon sa anumang oras. Sinabi ng mga alingaw na ang lungsod ay karaniwang nababalot ng makapal na ulap, na parang hindi ito naging bahagi ng Zuyu. Maraming mga tao ang sinubukang hanapin ang lungsod sa nakaraan ngunit hindi ito natagpuan, ito ay napakahiwaga, sila ay patuloy na nawawala ng paulit-ulit. Ngayon, ang dakilang kompetisyon ni Zuyu ay magsisimula na, tulad ng bawat 10 taon, at muling makikita si Mi Cheng, ang makapal na fog na bumabalot dito ay nawala. Ang dambuhalang lungsod na iyon ay muling nakita sa gitna ng Zuyu. Ang mga tao ay patungo sa Mi Cheng mula sa lahat ng sulok ng mapa at sa napakaraming dami. Ang ilang mga tao ay darating dahil sa great competition ng Zuyu habang ang iba ay talagang darating lamang upang bisitahin ang misteryosong lungsod na iyon. Sa pagkakasunod-sunod ng mga salita, ang banal na lupaing iyon ay napapaligiran ng mga taong nagmumula sa lahat ng lugar ng rehiyon. Siyempre, napakalawak ni Mi Cheng kaya walang problema, kaya nitong tanggapin ang lahat ng taong iyon. Si Mi Cheng ay mas malawak kaysa sa alinmang Imperial City sa mga imperyo ng Zuyu. Inakala pa nga ng ilang tao na si Mi Cheng ay mas malaki kaysa sa Imperial Cities ng 4 na imperyo ng magkasama. Parang walang hangganan iyon. Sa sandaling iyon, sa isang lugar sa sulok ng Mi Cheng, may ilang madilim na tuldok. Ang mga tao ay natigilan at nakita ang maraming mabangis na hayop na nagpapapatak ng kanilang hangin sa kalangitan, binubura nila ang kalangitan at tinatakpan ang lupa, na tila mga asteroid. Mukhang dumating na ang isa sa mga imperyo. Naisip ng ilang tao. Sila ay tumingin kaya marilag, kaya marangal, kaya hindi ka panipaniwala. Malinaw na naroon sila para sa great competition ni Zuyu. Ang mga silhouette ng maraming tao ay kumikislap, sila ay gumagalaw sa malayo, nais nilang makita kung aling imperyo ang dumating, at nais ding makita kung gaano kalakas ang mga taong iyon. Sa panahon ng kompetisyon, ang kapaligiran ay magiging mataong at masigla. Kasabay nito, sa isa pang sulok ng Mi Cheng, ganoon din ang nangyayari, ang mga mababanggas na mabangis na hayop ay lumilipad sa kalangitan. Isa pang imperyo ang dumating. Si Lin Feng ay nasa isang itim na lawin na nakatingin sa lupa. Ang lungsod na iyon ay talagang napakalawak at walang hamog sa paligid.
Ang lahat ay lumitaw ng malinaw sa kanyang larangan ng pangitain. Ang arkitektura ng Micheng ay ganap na naiiba mula sa iba pang mga lungsod na kanyang napuntahan. Hindi ito mukhang kahanga-hanga at engrandi. Walang malalaking espasyo sa pagitan ng mga gusali. Sa kabaligtaran, ang lahat ay kasing lapit ng laman at dugo. Ang mga gusali ay hindi malayo sa isa't isa at higit pa doon, may isang siksikan at makapal na sinaunang chi na umuusbong mula sa lungsod na iyon. Micheng, nandito na tayo, naisip ni Linfang. Nakaramdam siya ng pagod, 7 araw na silang naglalakbay. Hindi man siya gaanong naapektuhan ng hangin, hindi kaaya-aya ang 7 magkakasunod na araw ng paglipad sa kalangitan. Sa sandaling iyon, ang mapang-ipang sensasyon na mayroon siya sa hangin ay naglaho, ang mabangis na hayop ay bumagal lahat at mas bumuti ang pakiramdam ni Linfang. Bukod doon, excited din siya, nakarating na rin siya sa Micheng, kanina pa siya nag-crave doon, excited na lahat dito at sa kompetisyon. Lahat sila ay maaaring ipagmalaki ang kanilang sarili, sila ay sasali sa Great Competition ng Zuyu. Inaasahan nila ang pagiging hindi kapani-paniwalang malalakas na magsasaka. Tumilipad pa rin ang mga hayop, hindi sila huminto. Nasa unahan si Roland Shan at nakatingin siya sa mga taong nasa lupa. Lumipad sila sa itaas ni Micheng ng ilang oras at sa isang punto, lumitaw ang isang napakalaking field, may fighting stage dito. Ito ay isang dambuhalang at walang hanggan na yugto ng pakikipaglaban. May mga taong nasa paligid ng stage at nakatingin sa kanila. Doon ba magaganap ang Great Competition ni Zuyu? Tanong ng ilang tao sa sandaling iyon. Ito ay napakalaki. Pupunta sila sa stage na iyon. Bilyon-bilyon at bilyon-bilyong tao ang manunood sa kanila. Ikaw. Sa di kalayuan, isang hayop ang naglabas ng tunog, lahat ay nagtaas ng ulo at nakatingin sa malayo. Kaagad pagkatapos, nakita nila ang isa pang malawak at walang hangganang grupo ng mga tao, katulad nila, sila mismo ang mga taong nagmula sa kabilang direksyon. Ang grupong iyon ng mga tao ay binubuo ng halos 100 tao, tulad nila. Lahat sila ay naglalabas ng napakalakas na chi, halatang galing sila sa ibang imperyo. Ang ibang imperyo at ang mga bansang nasasakupan nito ay nagdala rin ng ilang maimpluwensyang tao, tulad ng Dragon Mountain na may Cosmic Pavilion o kahit ilang tao mula sa Wanziyang sect at iba pa. Makalipas ang maikling panahon, ang mga taong iyon ay tumigil sa ere at nagkaharap. Hindi sila nakarating. Dragon Mountain Empire. Sabi ng leader ng kabilang grupo habang nakatingin sa kanila. Tumingin din si Roland Shan sa kanila, nanatiling tahimik saglit at sinabi. Magnolia Empire. Nang marinig ng isa si Roland Shan, ngumiti siya at sinabi. Mukhang tama ka, akala ko tayo ang unang darating pero sa huli ikaw ang unang dumating, napakabilis mo. Hindi, sabay tayong dumating. Sabi ni Roland Shan habang nakangiti. Paulit-ulit niyang sinulyapan ang lahat ng binata mula sa Magnolia, sila ang bida sa pagkakataong ito, sasali sila sa Great Competition ng Zuyu kaya pagbabantaan nila ang mga natatanging binata mula sa Dragon Mountain. Ang mga taong pinapanood ni Roland Shan ay nakatingin din sa mga tao mula sa Dragon Mountain, lalo na sina Jun Moshi, Tang Yu at Qing Mengzin, na nagpangiti sa kanila. May ilang talagang kahanga-hangang mga henyo sa Dragon Mountain. Sabi ng leader nila habang nakangiti. Kahit na nag-compliment siya ay mukhang relaxed pa rin siya. Narinig ko na sa tabi mo ay may 2 hindi kapani-paniwalang henyo na sasali sa Great Competition ni Zuyu, Jun Moshi, na ngayon ko lang nakita, at Duan Wu daw, nasaan siya? Sabi ng taong iyon na ikinagulat ng lahat. Kilalang kilala niya ang mga ito. At saka, alam niya kung ano ang hitsura ni Jun Moshi at Duan Wu daw at alam niya ang kanilang mga pangalan, sikat sila kahit sa Magnolia Empire. Ang simpleng pangungusap na iyon ay puno ng kahulugan, bagaman, sina Jun Moshi at Duan Wu daw ay ang pinaka-nakasisilaw na magsasaka ng Dragon Mountain Empire at ng mga bansang nasasakupan nito. Jun Moshi, Duan Wu daw. Alam ng karamihan na si Jun Moshi ang pinakamahusay na nagsasaka ng Dragon Mountain, ngunit paano naging sikat si Duan Wu daw? Hindi niya pinag-uusapan si Tang Yuyu o si Qing Mengzin. Ngunit tungkol kay Duan Wu daw. Ang mga tao mula sa Dragon Mountain ay namangha at medyo nabalisa. Bakit ang taong tulad ni Duan Wu daw ay itinuturing na kapareho ni Jun Moshi? Malapit nang dumating si Duan Wu daw. Sabi ni Roland Shan. Pagkatapos ay tumingin siya sa 2 silhouette sa kabilang panig at sinabi. Narito rin sina Qi Qing Jianling Xiao at Liu Yu Qin Yu Xiao Xiao. Qi Qing Jianling Xiao at Liu Yu Qin Yu Xiao Xiao. Sa gilid ng Dragon Mountain Empire, lahat ay natigilan, tumingin sila sa 2 taong iyon, isang dalaga at isang binata. Ang binata ay mukhang isang bayani, ang batang babae ay hindi kapani-paniwalang maganda, sila ay tumingin hindi pangkaraniwang. Pambihira. Ang mga tao ay namangha, ang 2 taong iyon ay mukhang nakakatakot, at ang kanilang mga pangalan ay talagang espesyal. Nandito na sila. Nandoon din si Jun Moshi. Kaya ngayon bumaba na tayo. Sana ay hindi tayo bibigwin ni na Duan Wu daw, Zhu Sha, Kuyaw Tong Kumo, Zhu Diling at Baguayan Yumo. Zhu Sha, Kuyaw Tong Dead Tree, Zhu Diling at Baguayan Yumo. Naalala ng karamihan ang mga pangalang iyon, kasama sina Duan Wu daw, Qi Qing Jianling Xiao, Liu Yu Qin Yu Xiao Xiao at Jun Moshi, ang 8 tao na iyon ang pinakanamumukod tangi sa buong rehiyon. Inaabangan ng lahat na makita sila.